Seeking God early. Yan. Sino ba dito naghahanap sa Diyos ng maaga? Pagkagising niyo po ba, ano bang agad naisip niyo? Naisip niyo po ba agad ang Diyos o naisip niyo kaya, ano ba yung kakainin namin ngayong umaga? Naisip niyo? Ano kayang ulam? Yung iba, no? Sandali, mamamalengke muna ako. Yan, unang naisip, no? Maisip nila. Ito po ay nanggaling sa aklat ng Awit, Psalm, chapter 63, verse 1 and 2. Maikli lang yung verse niya. Yan. Tingnan po natin. Ito po ay nasa salin po ng King James Version. Dito po, sabi po dito, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Sa verse 2 naman po sabi dito, to see thy power and thy glory. So I have seen thee in the sanctuary. Sa magandang balita Biblia naman po ganitong pagkakasali niya. Sabi po dito, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangal. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mo sa santuaryo, ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Tayo pong lahat ay umukot at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito kami po ay patuloy na magpupuri at sasamba sa iyong banal na pangalan. Tunay at karapat dapat kang sambahin sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Dakila ang iyong mga ginawa, kulang ang aming mga salita upang ilarawan ang iyong kabutihan sa amin. Aming Ama, sa umagang ito muli ay nais namin madama ang iyong presensya. At kami ay dumudulog sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Dinudulog po namin sa iyo ang aming mga puso at isipan. Linisin mo nga po ito, aming Ama, upang aming mga kaluluwa ay magkaroon ng kapayapaan. Ano man ang mga bagay na patuloy naming nagagawa, sinasadya man namin o hindi, patawarin mo kami. Ano man mga bagay na gawa namin na hindi naging kaaya-aya sa iyong mga mata, aming Ama, ay patawarin mo kami. Nagpapayakap po kami sa iyo ng mahigpit upang kailanman ay hindi kami maagaw ng kaaway sa iyong mga kamay. Tulungan mo po kaming maging matatag sa pananampalataya upang maitakwil namin ang puwersa ng kadiliman na sa amin nagbabanta. Ang aming mapatuloy din po namin dinadalangin ang aming mga kapatid sa pananampalataya na sa kasalukuyan ay wala dito. Patuloy niyo din po silang gabayan upang hindi sila maligaw ng landas at muli ay makabalik at makapagpatuloy sila sa pagsamba sa iyo. Sapagkat naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ano man ang kanilang pinagdaraanan na nakahadlang sa kanilang pananambahan, dalangin namin na ito ay mawala at muling mabuksan ng kanilang puso at isipan upang matuto silang piliin ang landas na pabalik sa iyo. Salamat aming dakilang Ama, lahat po ng kapurihan ay maingat namin binabalik sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Mula tayo magsabi ng Amen. Ayan po. Palakpakan po natin ng Diyos yan. Sabi po dito, ilan kayang desisyon ang nakakapagpabago ng buhay ang nagagawa ng tao sa loob ng isang linggo? Yan, tingnan nyo ha. Halimbawa po, tungkol sa pananaw mo sa buhay. Kung ikaw ay masyadong negatibo, nakakapagdesisyon ka ba na gawin itong positibo? Tungkol naman sa spiritual, yan. Halimbawa, ay, magsisimba ba ako o hindi? Yan po, no? Minsan, tungkol naman, halimbawa naman kung ikaw ay may sakit. Ano kaya? Mag-second opinion ako. Halimbawa, sinabi ng doktor, ikaw may cancer. Ay, di ako naniniwala dyan. Yan. Ilan po kayang desisyon ang nakakapagpabago ng buhay ang nagagawa ninyo sa loob ng isang linggo? At ilan naman kayang klase ng spiritual issue ang nagagawa mo ng tao sa loob ng isang linggo? No? Na kaya niyang i-deal o desisyonan. Halimbawa po, yung merong nag-aaway. Making
peace with others. Yan. Halimbawa, may nag-aaway. Imbis na pagbatiin mo, ibang sinisilaban, sinusulsulan. Ano po? Dapat po, ikaw ay maggagawa ng peace with others. Yan. Tapos yung quiet time alone. Kailan po kayo nakapag-desisyon na, ay, kailangan magmuni-muni ako? Yan. Kami po, meron kami pinupuntahan sa Angeles na kami, yung prayer room na isa-isa kayo pupunta sa isang kwarto. Doon, pwede mong gamilan, magbasa ka ng Bible, lumuhod ka, umiyak ka sa Panginoon, umawit ka, magpuri ka sa Kanya. Pwede mong gawin doon. Yan po. Meron kaming quiet time alone. Kami lang po yun. Po, no? Minsan, gusto mo, wala kang kasama, o kaya meron kang kasama. Yan po, no? Ang problema daw po sa pagdesisyon, maliban sa maling paniniwala, kung paano naliligtas ang tao. Yan, meron mga taong akala nila, naliligtas ang tao dahil sa gawa. Dapat daw, inaasahan natin dahil karamihan sa mga tinatawag na Kristiyano ay nawawala. Diba? Maraming nawawala. Gusto niyo po bang bumalik tayong dahan-dahan upang maibigay natin sa Diyos ang malalim na paggalang at respetong naukol sa Kanya? Gusto niyo po ba? Yan, amen. Sabi po sa awit, di ba? Ang awit ni David, si David po ay umawit noong siya ay nasa wilderness, siya ay nasa ilang. Sabi niya dito, hindi po natin alam kung kailan po ito naisulat. Sabi niya, subalit nung isinulat ito ni David ay may dalawang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Alam mo? Kung bakit napunta siya sa ilang. Di ba? Sinulat niya yung awit niya nung siya ay nasa wilderness. Hindi natin alam kung kailan ito nasulat. Pero, may dalawang bagay po kung bakit niya ito isinulat. Una po, ay yung tumakas siya kay Haring Saul sapagkat hinahanap siya nito para patayin. Bakit po kaya nais patayin ni Haring Saul? Si David. Yan po, tingnan po natin dito sa Samuel. Yan. Bakit kaya gusto patayin ni Haring Saul, si David? Yan po. Sabi po dito sa, yan. Sa 1 Samuel, chapter 18, verse 6, sabi dito, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayang nadaanan nila. Sinalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo. Si David naman, 10,000. Yan. Nung marinig po ni Saul yan, naggalit siya kay David at kaya nagdesisyon siya patayin si David. Hindi pa hari noon si David. Nagdesisyon siya patayin si David dahil naiinggit siya. Dahil sa inggit. Kaya si David ay tumakas, pumunta siya sa ilang. Pangalawa naman po, nung tumakas din siya sa anak niyang si Absalom sapagkat nais siyang pabagsakin ito. Dito naman po, si David ay hari na. At anak na niya si Absalom. Si Absalom po ay ang pangatlo sa mga anak niya na nung siya ay nasa Hebron. Yan. At marahil naisulat ito ni David habang siya ay nagtatago. Kaya natin sabihin ito ni David sa sarili niyang salita. Sabi niya, early will I seek thee. Yung sabihin, maaga ko siyang hinahanap. Si David po, dito, ang pagod ay hindi nakahadlang kay David sa paghahanap ng Diyos. Yan po, no? Tayo po kapag pagod, bakit hindi ka nag-church? Pagod kasi ako. Yan. Pero kay David, walang kwenta ang pagod. Ganon din ang puyat, hindi ito nakakahadlang sa paghahanap niya sa Diyos. Yan. Tayo na po, pag napuyat, ay, inaantok ako, ayaw ko magsimba. Ganun, no? Pero kay David, hindi yan pagod at puyat. Hindi po yan nakakahadlang sa kanya sa paghahanap niya ng Diyos. Ang kalituhan at kahirapan at mga krisis na kanyang dinakarap ay hindi nakahadlang sa kanyang paghanap sa Diyos. Maging ang mga sundalong handang pumatay sa kanya, hindi naging hadlang sa kanyang paghanap sa Diyos. Nakita po natin siya ay nasa ilang, hinahabol siya ng mga sundalo ni Saul. Pero hindi yun nakakahadlang para hanapin niya ang Diyos. At yan po ang larawang nais kong ilagay sa inyong isipan ngayong umaga.
sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay ng mga salitang ito. So, subukan po natin alamin ang mga dahilan ni David sa paghanap niya sa Diyos. At naway, katulad ng ginawa ni David, gawin din natin itong unahin natin ang Diyos. Amen? Seek God early. Sabi ito, seek God early. Number 1. Yan. Seek God first. Because God is important. Para po sa inyo, gaano po ka-importante ang Diyos? Yan. Importante po ba sa inyo ang Diyos? Amen. Yan. Meron bang taong mas mahalaga kesa sa Diyos? Meron bang tao na mas mahalaga pa kesa sa Diyos? O meron bang bagay na mas mahalaga pa kesa sa Diyos? Yan po, no? Wala na, di ba? May mga tao hindi masyadong makapag-isip pag umaga. Hindi ba pagka bagong gising tayo, hindi tayo muna makapag-isip? Sabi natin, ay, tulog pa utak ko. Ang tawag po sa mga tao yan, late person. Yan po. May mga tao namang buhay na buhay pag maaga. Ako po yun. Pagkagabi po kasi antok na ako, maaga ako nakakatulog. Pero pagdating na ang mga alas 3, alas 4, ayan, masaya na yung ako. Pag nagising ako niyan, buhay na ako. Kaya po nakakapagbasa na ako ng Bible pag ganong oras. Ang tawag po sa mga tao ganyan ay early person. At sa ganyang dahilan, inilalagay mo sa oras na yan ang seryoso mong pagbabasa ng Bible. Diba? Okay lang po yun. Kapag ikaw ay late person, gabi ka nagbabasa ng Bible. Kapag ikaw ay early person, maaga ka nagbabasa ng Bible. Ano po? Sabi po dito, but when your house is on fire, don't wash the dishes. Ano po kaya ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may kaguluhan na sa bahay mo eh. Relax ka pa. Wala kang pakialam. Yan. Your house on fire, sabi niya. Don't wash the dishes. Nag-aaway na mga kasama mo. Ikaw, relax ba? Siyempre po, pagka gano'n ang sitwasyon, iwan mo muna yung pagre-relax. Yan. Ibig sabihin, tumawag ka muna ng firefighter o kaya ng ano, gawin mo muna yung mas importanteng bagay. Di po ba? Unahin mo na yung pinaka-importanteng bagay bago ka maghuhugas ng pinggan, sabi niya. Yan. Si Haring David ay maraming tungkulin na hindi nagagawa. Dahil siya ay nagtatago. Noong mga panahon na yun, nagtatago po siya. Marami siya mga taong pinag-iilagan. Pero marami rin po siyang mga taong pinangangalagaan. At may critical decision siya ang dapat gawin. At ng mga panahon yan, siya ay matanda na. Subalit, dahil dapat gawin ang mga panahon yon, yan, ang dapat niya gawin ang mas mahalaga. Ngayon po, mahalaga ang Diyos, kailangang unahin niya ang Diyos. Amen? Dapat tayo din po daw ay ganun. Sa kabila ng marami nating gawain, araw-araw namin nating gawain, yung, lalo na ngayon, no, pandemya, walang mga trabaho, lahat ng tao nag-iisip kung paano kikita. Online ng online, yan po, no? Maga pa lang, nagte-text na. Pinupuso natin sa Facebook yung ating mga negosyo. Yan po, no? Pero po, sa kabila ng ating pagiging busy, kailangan po unahin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay importante. Yan po. Seek God first because God is important. Yan. Mahalaga ang Diyos sapagkat dapat tayong mabuhay sa katotohanan. Hindi lang yung alam natin ang katotohanan, unahin natin ang Diyos. Amen? Unahin natin ang Diyos sapagkat siya ay importante. Number 2, seek God first because grace is needed. Sino bang hindi nangangailangan dito ng biyaya? Sinong ayaw ng biyaya ng Diyos? Taas ang kamay. Ayaw ng biyaya ng Diyos, no? Lahat tayo nangangailangan ng biyaya. Yung pong ating hininga. Sa ospital po, binabayaran yung hininga. Diba? Ang mahal-mahal ng oxygen. Dito sa atin, kahit mainit, ayan, kahit po mainit, meron tayong hininga, nakakahinga tayo. Diba? Libre po yung hininga, hindi natin binabayaran. Sinong hindi nangangailangan ng pagkain? Lahat ng yan, kailangan natin, biyaya yan ng Diyos. Unahin daw muna natin ng Diyos kasi kailangan natin ng biyaya. Yan. Ano po ba ang grace?
Yan. What is grace? Grace is God's enablement. Yan po, kalooban po ng Diyos ang biyaya. Ang biyaya, hindi yan nagagawa ng tao. Kalooban yan ng Diyos. Ng Diyos po sayang ibinibigay sa atin. Amen? Amen. Grace is God's help through the day. Yan yung mga biyaya ng Diyos sa atin sa araw-araw. Yan, sa buong maghapon, yan ang tulong sa atin ng Diyos. Halimbawa, yun, hindi mo alam kung saan ka kukuha pagkain, mamaya-maya, bigla na lang may darating. Hindi ba biyaya ng Panginoon yun? Bigla ka na lang may kakainin kahit wala kang ginagawa. Sabi ng mga tao, wala silang makain. Pero tingnan ng mga tao, ang tataba lahat. Diba? Naglalakihan yung mga bilbil. Yan, no? Sabi ng mga tao, wala kaming pagkain, na reklamo. Pero tingnan mo, biyaya po ng Diyos yan. Lahat tayo kailangan natin yan. Grace is God working in your life to produce the sweetness that is characteristic of the fruit of the Spirit. Yan, bunga po yan ng Espiritu. Ano po ang bunga ng Espiritu? Po, love. Yan, meron tayo. Biyaya ng Diyos yan. Ikaw makadama ng pagmamahal sa kapwa mo. Joy. Biyaya rin ng Diyos na ikaw ay magagalak, hindi ka nalulungkot kahit hindi ka makagala. Diba? Kahit hindi ka makagala, masaya ka pa rin. Yung iba kahit galang-gala na, hindi pa rin makalabas kasi bawal, no? Sa pasalamat tayo kay Lord kasi kahit ganyan ang panahon natin, nandito tayo. Amen? Yan po ay biyaya ng Diyos. Yan po, peace. Alam niyo ba, nabasa ko sa YouTube, na ang China ay binabalak niyang giyerahin ang Pilipinas. Sabi ni Duterte, kung siya lang daw, ayaw niya makipaggera sa China. Pero sinasaalang-alang niya ang Pilipinas kasi inaangkin ni China ang mga lupa ng Pilipinas. Kaya po pagkatapos ng pandemya, malamang magkaroon ng gera. Kaya po kayong mga kabataan, talagang kumapit kayo sa Diyos. Hindi tayo nakakasiguro. Nakahanda lahat ang mga panggera ng ibang bansa. Kaya po tayo ngayon hindi natin alam. At ipanalangin natin sa Diyos na hindi matuloy ang gera na yan. Mawawala ang ating kapayapaan. Amen? Amen. Biyaya ng Diyos ang kapayapaan. Kaya po tayo, palagi natin ipanalangin yan. Tapos po ito yung patience. Bunga po na ang Holy Spirit yan. Patience. Yung mapagpasensya mo, maunawain. Yan po, bunga po yan ng banal na Espiritu. May mga taong pabigla-bigla, walang pasensya. Yan po, no? Tapos po ito pa yung kindness. Yan, kabaitan. Tapos yung goodness, kabutihan, faithfulness. Yung katapatan natin sa isa't isa, katapatan natin sa Diyos. Bunga rin po yan ng Holy Spirit. Tapos yung gentleness and self-control. Ayun po yung self-control, yan po yung mahirap, no? Minsan tayo pabigla-bigla. Pag may marinig lang tayo, agad tayo umakit yung dugo natin sa ulo, tapos di natin alam kung ano agad ang nasasabi natin. Pero pasalamat po tayo, ay hanapin natin ng Diyos. Unahin natin ng Diyos kasi kailangan natin ang kanyang biyaya. Seek God first because grace is needed. Kailangan natin ang kanyang biyaya. Amen? Grace is that which is supplied by God. It's not only provide salvation to the sinner, but sanctification to the saint as well. Hindi lang po kaligtasan. Pinupurify tayo ng Diyos. Sinasanctify niya tayo. Amen? Yan po ang biyaya ng Diyos sa atin. Pinupuro niya tayo. Ang ating mga puso, sinasanctify niya tayo para po tayo ay makaharap sa Kanya pagdating ng panahon. Amen? Sabi po sa Romans 5:6, sapagkat noong tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Praise God. Kahit na makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Binuhos niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa ating mga makasalanan. Amen? At sabi sa 1 Corinthians 1:4, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po. Sa 1 Corinthians 1:5 naman, dahil sa inyo ang pagkikipag-isa kay Kristo. Ayan, dahil kayo ay nagpag-isa kay Kristo, kayo ay magiging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ayan po.
Pero sabi po ng iba, sila po ay nakipag-isa kay Kristo. Pero bakit hindi mo makita sa pananalita? Meron kang palaging nagmumura. Ewan ko ba ginagawa nilang pag mayumo yung panagkas na yan? Parang ginawa lang pang mamatamis yung pagmura. Kaya dapat natin pasalamatan ng Diyos sa kanyang mga biyaya, sapagkat kung hindi dahil sa kanyang mga biyaya, wala tayo ngayon sa ating tinatatayuan. Amen? Ang pagpapala ng Diyos sa mga Kristiyano ay available na noong pang unang panahon. At dadalhin tayo ito hanggang sa kanyang kaluwalhatian. Ang grace ay mahalaga sa bawat mananampalataya. At ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat Kristiyano. Sa paraang hindi natin naunawaan, hanggang hindi tayo makarating sa langit. Hindi po natin maunawaan sa ngayon ang biyaya ng Diyos. Pero sabi nga, sa ngayon hindi ninyo maunawaan. Pero pagdating ng panahon, maunawaan nyo rin. Sabi po sa Bible yan. Pangatlo po sabi dito, seek God first because your mind needs renewing. Yan. Ang inyong mga isip kailangan ma-renewed. Minsan napakaraming mga tao, mga negative thinker. Yan. Wala pa man ang lawak ng isip. Yan. Sabi po sa Roman 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, itong karapat-dapat na pagsamba niya sa Diyos. Tayo po, kaya tayo umaten dito, inihahandog natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Hindi po mahalaga kung kayo nagdala ng pera, o kayo ay hindi nagbigay ng pera, hindi po mahalaga. Hindi po yan tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ang puso ninyo. Kaya po, sinakripisyo nyo ang oras na ito para makarating kayo, para makapakinig kayo ng salita niya. Amen? Yan po ang tinatawag na handog na buhay. Kayo, ang sarili ninyo, kaya nyong ihandog sa Panginoon. Hindi lamang po yung donate ka ng donate. Hindi po kayo maliligtas ng donate nyo. Kahit makapagpagawa kayo ng isang buong church, ng isang buong malaking church, hindi kayo maliligtas nun. Ang nais ng Diyos ay ang sarili nyo, offer nyo bilang isang buhay na handog. Amen po? Amen. Sabi sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan nyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yan po. Hindi po mo po tama sa tingin ninyo, tama nga sa paningin ng Diyos. Yan po, no? Halimbawa, papasok ka ng church, dahil puso yung damit, ikli-ikli, suot ka rin, punta ka ng church. Alam mo namang hindi tama sa paningin ng Diyos. Pero dahil uso, sunod ka sa agos. Hindi po lahat ng uso tama. No? Yan po. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yan. Sa halip, hayaan niyo baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Amen? Amen. Kailan ba dapat ialay ng isang Kristiyano ang kanyang buhay pong maging banal at kalugod-lugod ito sa Diyos? Kailan ba? Pagkatapos ba ng isang maghapon? Sa bandang hapon? Sa bandang umaga? Ayan po. Pagkatapos ng kanyang mga importante nga, kailan nyo kailangan ialay yan? Kailan nyo kailangan saka na lang ako mananalangin pag wala na akong gagawin. Yan po, no? Sa pananalangin kasi inaalay nyo rin yan sa ating Panginoon. Yung pabang walang-wala nang gawin, relax ka, doon ka palang dudulog sa Panginoon. Kailan ba dapat ialay ng isang Kristiyano kanyang buhay upang maging banal at kalugod-lugod sa Diyos? Pagkatapos ng isang buong maghapon, sa bandang hapon, pagkatapos ng kanyang mga importanteng gawain, sa gabi kapag tulog ng mga alagang bata nito, o sa umpisa pa lang ng umaga, o araw, bago simulan ng lahat ng mga mahalaga niyang gawain. Kailan po? Sabi po dito, seek God first because your mind needs renewing. Bago ka palang bumangon sa umaga, bago palang gawin lahat ng importanteng gagawin, kailangan ialay mo na ang sarili mo sa ating Panginoon. Ba? Hindi po natin dapat ayunan ang takbo ng mundo. Hindi natin kailangan gumawa upang patunayan na mabuti at katanggap-tanggap tayo sa Diyos.
Sabi po dito, hayaan natin baguhin ng Diyos ang buhay niyo. Yan po. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Ang Diyos lang po makapagbabago sa inyo. Amen? Number 4 po, sabi ito, seek God first because important decision need to be made in advance. Yan. May mga bagay kasi na nakahiga pa tayo, pinagpaplanuhan na natin. Di ba? Habang nakahiga pa tayo, iniisip na natin kung anong gagawin natin. Kailangan daw, unahin natin ang ating Panginoon para sa mga bagay na gagawin natin in advance. Yan po, no? Halimbawa, sabi mo, ay, mamaya, papasyalan ko yung aking nililigawan. Halimbawa, ikaw, may asawa ka, ay, mamaya, papasyalan ko yung crush ko. Diba? Kahit may asawa ka, titingnan ko. O kaya sabi mo, ay, mamayang gabi, mag-good time kami. Papasok kami sa beer house. Iinom kami ng beer. Yan. O kaya, yung mga dirty jokes. Yan. Diba? Yan po yung mga bagay na nadidesisyonan mo ng advance, hindi ka pa nananalangin. Ang mga desisyong huwag gawin ng mga bagay nito ay may magagawa mo kapag unahin mong Diyos sa buhay mo yan. Diba? Ay, huwag na lang ako pupunta roon. Kasi, hinanap mo muna yung Diyos eh. Nanalangin ka muna. Hinalay mo yung sarili mo. Sabi mo si Diyos, Lord, itinatalaga ko po sa iyo ang buhay ko sa buong maghapon ito. So kung meron ka mang naisip na, ay mamaya gabi magbunay mo kami, ay wag na lang. Diba masama yun? Masama maglasing? O diba? Wala nga po sa Bible ang salitang bawal uminom. Pero sabi dito, pwede kang uminom, huwag kang malasing. Kasi ang taong lasing, nawawala sa kanyang sarili, nawawala sa kanyang pagkatao. Diba ba? Nakita niyo kapag lasing na yung tao, nakahambala nga sa daan. Diba? O hindi ba nakakahiya yung ganon? Yan. Tapos pagka naisip mo, oh Lord, mamayang gabi, payday. Mag-good time kami ng mga kaopisina ko. Diba? Yan. Yun yung mga bagay na pinagpaplanuhan mo in advance. Kaya dapat unahin mo ang Diyos. Yan. Seek God first because important decision need to be made in advance. May mga bagay na kailangan mong pag-desisyonan ng advance. Yan. Halimbawa, hindi ko na pinapansin yung umagang magandang babae na nangulit sa akin sa trabaho. Yun. Halimbawa, may mga babae na nangulit sa'yo sa trabaho. O kaya, hindi na ako iinom ng beer mamaya. Sabi mo ganyan. Hindi na kami mag-good time. Sayang yung pera. Mahal ang beer. Ano ba? Hindi ko kaya hindi ka nagbibiro ng below the belt. May mga tao kasing ganun, hindi mapigilan ng bibig. Ano kung makapagsalita parang wagas talaga. Kung magsalita ay palaging may laman at below the belt. Yan po. O kaya sabi, ay hindi ko nakukupitan ng pera yung nanay ko. O kaya ito yun. Ay, pamamalenggihin ako ng nanay ko. Mamaya, pag pinamalenggi ako, mangungupit ako. Yun yung mga desisyon na kailangan pagplanuhan mo ng advance. Kaya kailangan unahin mo muna si Lord para hindi mo magawa yung mga ganong bagay. Di ba? Kapag inuna mo raw ang Diyos, naisip mo na, ay, ipag-pray ko nga ang aming lunch mamaya. Yan, yung gano'n. Di ba? Kumakain ka na, di ka man lang mag-pray. Di mo pasalamatan si Lord. Di ba? O kaya ganito, mamaya pag-uwi ko, babasahan ko ng Bible ang bata. Kukwentuhan ko sila tungkol kay Lord. Ito yung mga ganong plano. Di ba? Sa kasalukuyang survey daw, sa 200 pastor na kakumit ng adultery o ng iba pang immoral na gawain, meron daw silang one thing in common. Ano ba yun? None of them had no regular quiet time in fellowship with God. Makakalungkot yung ganun. Maging ang mga pastor nagkakaganon. Kasi po, tulad po yung nabantaan ng pastor na nagpapastor daw dyan sa fields. Alam mo naman sa fields, napakarami sexy. Imbis na siya makaakit, siyang naakit. Nawala siya sa pagiging pastor para naakit sa mga sexy. O diba? Kasi hindi nila inuuna si Lord. Dapat, pag may mga ganun tuksong darating sa buhay mo, mag-pray ka muna. Magpag-fellowship ka muna kay Lord. Pag alam mo may darating na hindi maganda sa'yo, makipag-fellowship ka muna kay Lord. Mag-pray ka muna. O Lord, ilayo mo sa tukso. Sabi mo ganyan, no? Hindi naman lalayo yung tukso sa'yo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Diba? Ganun din yung mga asawa na nakakapag-commit ng adultery, nanonood ng ball movies or pornography
nagtitake ng drugs o naglalasing. Ayun, wala silang fellowship kay Lord kaya nagagawa nila yung mga bagay na yan. Diba? Sa umaga pa lang, pagtayo na nila, ay teka muna nga. Mamaya, papabili ako ng drugs. Yan. Masarap mag-trip. Nagagawa nila mga kasi wala silang private devotional time with God. Kaya kayong mga lalaki, mga may asawa, mga binata, kadalaga, dapat palagi kayong may private devotional with God. Lalo-lalo na pag umaga. Kahit na kayong mga nanay. Bago kayo tumayo, mag-devotion muna kayo. Sino ba dito nag-devotion? Yeah, praise God. Merong isa nag-devotion. Yeah. Kailangan pagkagising nyo sa umaga, mag-pray na kayo. Hawakan nyo yung Bible nyo. Kunin nyo kahit isang verse lang, tapos pag nilay-nilayan nyo. Para sa buong maghapon, malinaw ang kaisipan nyo. Amen? Amen. Hindi yung katayo mo sa umaga, ang tatanong mo kung tumama sa wedding. Diba? Lalo na ngayon, malapit na naman lahat ang magka-wedding. Ano kaya lumabas kagabi? Muna, may nanaginip ako. Ano kaya didiscarding yung panaginip mo? O, diba? Ngayon, pag wala kang pera, teka, abangan ko si Bombay sa antok. Kaya na yan. O, diba ganon? Hindi ka muna nagdi-devotion. Ang dami mo nang naisip na hindi maganda. Kaya tuloy mong maghapon, di maganda yung araw mo. Diba? Sa halip na mag-take tayo ng risk, why not decide to serve God? Amen? Why not decide to do right? Bakit hindi kayo mag-desisyon gawin ng tama? Why not decide to not laugh at a dirty jokes? Yan. Huwag daw ay makikitawa sa mga, ang bastos-bastos ng bibig nito, tuwang-tuwa ka naman no? Tawang-tawa ka sa sinasabi niya. Diba? Ang mga tao ganyan, tuwang-tuwa sila sa mga dirty jokes. Ba't kaya ganun? Huwag ka daw titingin sa mga babae naglalakad na halos ipakita na yung lahat. Yan. Diba? Nakita mo? Yung mga babae kadalagahan ngayon hindi short ang suot, very short. Naka-very short sila, hindi short yung suot. Pag-upo, nakikita yung singit. Pagkatapos yung may itim na singit. Abay, nakakaya. Kadalaga ng tao, nung panahon ko, hindi ako kalakad ng naka-short. Iyang-iya ako sa tao. Pagka yung lalo na silipulan ka sa daan, galit na galit ako. Ngayon, hindi na yung mga dalagaan, hindi short na lang. Hindi naman short, very short talaga. Isang dangkal na lang. Dito na yung puso, dito pa yung singit. Aba, di ba? Ganon? Kailangan, seek God first because important decision need to be made in advance. Yan. Yan. Humingi ka muna mag-desisyon hanggat hindi ka humihingi ng wisdom and grace kay Lord. Huwag ka mag-desisyon hanggat hindi ka nakakapanalangin o hanggat hindi nakakapagbasa ng God's Word. O kaya hanggat hindi ka nakakahingi ng payo sa mga nakakaalangan. Kailangan daw yan. Kailangan humingi ka muna ng wisdom kay Lord. Kapag nananalangin ka, hingin mo muna ang wisdom ni Lord para bigyan ka niya ng kalaman kung paano o anong papanalangin mo. Amen? Conclusion. Mga kapatid, meron ka bang magandang dahilan para hindi mo magawang unahin ng Diyos? Kayo ba mayroong magandang dahilan para hindi unahin ng Diyos? Anong dahilan nyo? May alaga kayong apo. Ayan, di ba? Unahin yung apo nyo. May mga nanay naman yan Yung mga nanay nila wala namang ginagawa. Ikaw itong hirap ka alaga ng apo. Yan. Bago mo simulan ng mga bagong dapat mong gawin, wala akong maisip na dahilan. Yan. Una, God is important. Second, we need grace to each day. Kailangan natin ng biyaya bawat araw. Diba? Third, we need to renew our mind. Baguhin ninyo ang iyong mga kaisipan. And finally, we need time each day to decide to do right and to decide not to do wrong. Amen? Meron bang mas mainam na oras o okasyon para sa mga ito kesa sa umaga? Ano gusto mo? Bago mag-pray ka sa umaga, sa tanghali, o sa gabi? Mas mainam sa umaga kasi seek God first because God is important. Amen?
Unahin niyo siya bago ka bumangon. Yan. Makipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ayan ang Bible. Pag binuksan niyo po ang Bible, lahat ng gustong sabihin ng Diyos nandiyan na. Huwag na po kayo maghanap ng iba. Sasabihin niyo, nakita ko sa langit ang itsura ni Lord. Yan. Alalahanin niyo po, ito ang iniwan ng Diyos na kanyang mga salita. Diyan natin siya mahanap. Amen? Set mo ang alarm mo ng mas maaga bukas kaysa sa normal mong gising. Yan. Ngayong gabi, maghanda ka ng babasahin mo para bukas. Kung ikaw ay may maagang lakad, maghanda ka na ngayong gabi. Ito, babasahin ko bukas ng umaga bago ako umalis. Yan. Tapos, isipin mo kung saan ka banda magbabasa. Sa kwarto ba o sa sala ba para walang tao? O baka sa kwarto nyo, ang ingay-ingay ng mga bata. Yan. Eh, doon ka sa hindi maingay na lugar. Yan. Isipin mo rin kung saan ka banda mananalangin. Tapos, buong umaga, magbasa ka ng words of God. Kahit 5 minutes lang po. Diba? Tapos 5 minutes, yumuko ka. Yan. Bilang paggalang at panalangin sa Diyos. Para purihin mo siya. Para masabi mo na mahal mo siya. Amen? Gawin mong habit yan bawat umaga sa buong buhay mo. Amen? Tayong lahat po ay manalangin. Tayo muna tayo yumuko at manalangin. Salamat po, aming ang banal. At isa na namang pribileyo ang ipinagkaloob sa amin sa araw nito. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, patuloy namin nadarama ang iyong presensya. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng ganitong mga pagtitipon at gawain na iyahayag namin ang aming mga saloobin sa iyo. Salamat sa araw na ito. At patuloy kaming nakakapagpuri at nakakasamba sa iyo sapagkat tunay nga at karapat dapat kang sambahin at purihin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa iyong mga aral at turo na siyang patuloy na nagpapatatag sa aming pananampalataya. Salamat sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ay pinalaya mo sa aming pagkaalipin sa kasalanan. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Salamat sa kalakasan at galingan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na pakikisa ng iyong banal na Espiritu sa amin. Patuloy mo ako kami basbasan at pagpalain sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang natin magsabi ng Amen and Hallelujah. Yes,